Kevin David Mitnick, ang istorya ng success, kasikatan at kontrobersiya. Si Kevin Mitnick ay pinanganak noong August 6, 1963, isang computer security consultant, book author and convicted hacker. Si Kevin David Mitnick ang binansagang the world-famous hacker at ang pinaka-notorious na cyber theft sa kasaysayan. Sa loob ng halos 13 taon ay nasa higit na 35 or 35 na malalaking international companies ang kanyang napasok, hindi pa kasama dyan ang iba pang private and government organization. Naging FBI's most wanted criminal itong si Kevin Mitnick at nadakip noong taong 1995. Naging passion at gusto niya lang alamin kung papaano ba tumatakbo ang sistema ng telephone at computer system. Ang sabi ni Kevin Mitnick ay nakahiligan niyang pasukin at basagin ang mga malalaking computer defense system ng iba't ibang malalaking kumpanya upang alamin kung gaano ba kataas ang antas ng seguridad nito at kung papaano makakakuha ng impormasyon. Mga adre, tara tignan natin ng mas malalim ang buhay ni Kevin David Mitnick at alamin ang amazing story nito. Pero mga adre, may pakiusap sana ako sa iyo. Pakipindot naman ulit ang subscribe button at ang bell notification para maging updated ka sa mga susunod na nakaka-amaze na mga story natin. Una sa lahat mga adre, wala naman akong pinapatamaan pero nakakatuwa lang yung mga taong sinasabing hacker sila dahil sa paggamit ng mga application na nadadownload mo ng free sa Google Store, especially yung mga pang-encrypt kuno na mga Wi-Fi password. Wala naman tayong issue dyan mga adre, pero ang gusto ko lang sabihin ay malawak at malalim ang proseso ng hacking, hindi lang yan about sa application or tools na ginagamit. Kailangan marunong ka sa programming or source coding, network and database. Yan ang mga bagay na kailangan dapat alam mo kung ikaw ay tunay na hacker. At ang hacker ay hindi niya sinasabing hacker siya mga adre. Ang mga hacker ay tinatago nila ang kanilang identity at hindi pinagsasasabi ito. Sa mundo ng hacking ay may tinatawag na black hacker and white hacker mga adre. Ano ba ang pinagkaiba nito? Malamang sa kulay pa lang ay madi-differentiate mo na kung ano ang ibig sabihin yan. Pero of course bibigyan kita adre ng konting kaalaman about dito. Disclaimer, hindi po ako computer expert pero of course dahil sa researching ay nalaman ko ang mga iba't ibang pinagkaiba nito, specifically sa mga ginagawa nila. Halimbawa dyan ay una, ang black hacker ay illegal at ang white hacker naman ay legal. Pangalawa, ang black hacker ay mapagsamantala sa mga taong walang alam tungkol sa cyber threat upang makapanloko ng tao tulad ng phishing. Ang white hacker naman ay ine-educate ang mga tao tungkol dito at kung ano ang magiging epekto nito sa kanila. Panghuli, ang black hacker ay gumagawa ng program para makapanira ng mga website, server or devices. Ang white hacker naman, gumagawa sila ng program para palakasin ang security ng isang system. Taong 1979 sa edad na 16, ito ang kanyang pinakaunang access sa computer network at sino ang mag-aakalang sa murang edad ay nagawa niyang mapasok ang isang malaki at sikat na software company na DEC or kung tawagin ay Digital Equipment Corporation para kumuha ng kopya ng software nito. Sa edad na 18 ay nagawa niyang makuha ang computer system manuals mula sa sikat na telephone company na Pacific Bell. Sumunod na taon niya ay nagawa niyang mapasok ang gaming access ng University of Southern California. 1987 naman ay nagawa niyang mapasok at makakuha ng kopya ng software mula sa isang sikat na computer software company na Santa Cruz Operation na nakabase sa California. Talagang masasabi mong grabe ang obsession nitong si Mitnick sa hacking. 1988 kasi ay binalikan niya ulit ang DEC or Digital Equipment Corporation upang pasukin ito at kumuha ng kopya ng mini computer software nila. Well anyways mga adre, sa edad na 25 ay naaresto ng 3 beses itong si Mitnick dahil sa computer fraud at nakulong ng 1 taon noong 1989. Matapos ang 1 taon siya ay napalaya mula sa kulungan at binigyan ng 12 counseling program sa loob ng 6 na buwan upang tanggalin ang kanyang addiction at obsession sa hacking. Ngunit sa kasamaang palad mga adre ay hindi ito umubra at nagpatuloy pa rin siya sa dating gawain. At sa pagkakataong yun ay voicemail computer system naman ang hinak ni Mitnick na pagmamayari ng isang malaking telephone company na Pacific Bell na nakabase sa California kung saan ito ay pag-aari din ng sikat na telecommunications company na walang iba kundi ang AT&T.
Nang dahil sa insidenteng yun ay ginawan siya ng arrest warrant ng FBI at ideklarang most wanted cyber criminal. At noong mga panahon na yun din ay siya ay nagkumpisa ng magtago sa batas at gumamit ng iba't ibang identity dahilan upang mahirapan ang law enforcement na siya ay mahuli, at katunayan ay inabot ng 2 taon bago siya natuntun. Hating gabi noong February 15, 1995, isang grupo ng mga FBI agents ang kumubkob sa apartment ni Kevin Mitnick sa Raleigh, North Carolina, at doon siya ay nadakip at napulong muli ng 5 taon mula 1995 hanggang 2000. Pero bago ang kanyang pagkahuli, ikikwento ko muna ang pinaka-interesting part kung paano niya pinaglaruan at pinahirapan ng FBI bago siya tuluyang mahuli, mga adre. Nang malaman ni Kevin na siya ay sinusundan at minamanmanan ng FBI, ay gumawa ito ng paraan. Hinak niya ang isang cellular company at doon ay nakita niya ang mga phone numbers ng mga FBI agents na sumusunod sa kanya. Kinuha niya ang mga phone numbers ng mga FBI agents na yun at sobrang nakakamangha, mga adre, dahil sa pamamagitan ng pag-hack niya ay nakikita niya ang detalye kung sino ang tumatawag at tinatawagan ng mga phone numbers na yun, at nakikita niya literal kung nasaan ang lokasyon ng mga FBI agents. At every time na pupunta ang FBI kung nasaan siya ay nag-a-alarm lang ang beeper nito, kaya naman agad siya nakakapuslit. Dahil nga si Mitnick ay isang fugitive o nagtatago sa batas, ito ay gumagamit ng iba't ibang identity para makapagtrabaho. Una dyan ay nang pumunta siya sa Denver, Colorado upang magtrabaho at gamitin ang pangalang Eric Wise, isang dating magician, at ito ang pangalan ng kanyang idolo. Matapos nun ay lumipat naman siya sa Raleigh, North Carolina, at sa mga panahong yun, isang Tsutomu Shimomura ang involved sa kanyang pagkakahuli. Sino ba itong si Tsutomu Shimomura at ano ang naging partisipasyon nito sa pagkakahuli ni Kevin Mitnick noong 1995? Ang taong ito ay isang physicist at computer security expert na nakipag-team up sa FBI upang mahuli si Mitnick. Isang dahilan pa ng pakikipag-team up ni Shimomura sa FBI ay dahil ang server niya ay nahack at si Mitnick ang kanyang pangunahing salarin. Si Shimomura ay nag-hire ng 2 computer science expert upang tulungan siyang matunton ang pinagtataguan ni Kevin Mitnick sa pamamagitan ng pag-trace ng signal at data channel mula sa Los Angeles kung saan nakasetup ang mga gamit nila Shimomura, ay lumipad sila kasama ang FBI patungong Raleigh, North Carolina dahil doon nila na-trace ang signal ng telepono na ginagamit ni Kevin. Sa sobrang galing nito magtago at magpanggap, ay tumagal pa ng 3 oras ang interrogation sa kanyang apartment. Dahil hindi nga rin sigurado ang FBI kung siya ba talaga yun o hindi, dahil nga iba't ibang identity ang kanyang ginagamit. Naalaman lang nila na siya ang tunay na Kevin Mitnick nang makakuha sila ng isang paste sa kanyang jacket na nakapangalan pa sa kanya noong pang 1980, at sa pagkakataong yun ay naaresto na ang notorious hacker. Isa pang kinabiliban ng FBI dito kay Mitnick ay ang kanyang abilidad at galing sa pagkuha ng impormasyon sa pamamagitan ng social engineering. Ano ba ang ibig sabihin ng social engineering? Sa madaling salita, mga adre, ito ay yung mga taong nagpapanggap sa telepono upang makakuha ng mahahalaga at mga confidential na information mula sa iyo. At yan nga ang ginawa niya sa isang sikat na kumpanyang Motorola. Isipin mo kung gaano kalaki ang kumpanyang yan at panigurado, hindi basta-basta ang security niyan. Pero isang katulad lang ni Mitnick ang nakalinlang sa kanila dahilan upang makuha nito ang kopya ng source code ng software na ginagamit ng Motorola para sa kanilang cellphone. Kung papaano niya ito nakuha ay nakakamangha, mga adre. Siya ay nagpanggap bilang isang taong nagtatrabaho sa isang research center ng Motorola sa Arlington Heights sa state ng Illinois. Dahil sa social engineering o galing nito sa pagpapanggap, ay dumating sa puntong nakausap niya ang mismong vice president ng Motorola hanggang sa makuha niya ang username and password ng server at ma-download niya ang kopya ng source code. Matapos nun, mga adre, ay mariin niyang pinabulaanan na hindi niya ito ginamit para pagkapirahan. Ang tanging dahilan lang niya kung bakit niya yun nagawa ay kung paano niya mababago ang source code upang siya ay magkaroon ng mas malawak na komunikasyon sa iba at matakasan ng government, dahil nga matapos ang kanyang pagkakakulong noong 1989 ay siya ay under surveillance pa rin ng FBI. Sa sobrang passion ni Kevin sa hacking ay ginagawa niya ito ng 10 to 12 hours a day. At sa katunayan nga, ang dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang asawa ay mas gusto niyang paglaanan ng oras ang hacking kesa sa iba.
Mga Adre, noong siya ay nililitis ay isinadjust ng isang prosecutor sa isang judge na ilayo siya at bigyan ng restriction pagdating sa paggamit ng telepono dahil alam nga nila ang kakayahan at likot ng isip nito. Sinabi ng prosecutor sa isang judge na hindi lamang siya threat sa national security, maaari pang pagsimulan itong si Kevin Mitnick ng isang nuclear war. Baka nga naman daw kasi sa sobrang galing nito sa telephone system ay maaari niyang ma-access ang nuclear code na pwedeng mag-release ng mga nuclear weapon. Kung ang ibang bata sa edad na 12 years old ay laro ang inaatupag, ay ibahin mo itong si Kevin Mitnick dahil para sa kanya ay mas gusto niyang gamitin ang kanyang oras kung papaano niya mapapalakas ang kanyang intellectual curiosity sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang system. Ipinanganak na genius itong si Mitnick. Sa edad na 12 years old ay nagawa na niyang mahak ang bus card system sa Los Angeles dahilan upang makasakay ito ng libre sa mga bus. After niyan ay pinaglaruan niya din ng isang branch ng McDonald's sa Los Angeles, mga Adre. Hinak kasi nito ang frequency ng McDonald's at every time na may umu-order ay siya ang nakaka-receive nito gamit ang minodify niyang radyo. Siya ang nagtitake ng order at matatawa ka na lang sa kapilyuhan nito dahil pagkatapos niya makuha ang mga order ay pinapapunta niya sa Taco Bell ang mga customer. As time goes by, mga Adre, ay palaki ng palaki ang nagiging ambisyon nito sa mundo ng hacking. Hindi lang kasi Motorola ang isa sa mga malalaking kumpanya ang nasa listahan ng kanyang mga nabiktima. Andyan din ang Sun Microsystem, Nokia at Novell. Ang Novell ay isang sikat na company na gumagawa ng software. Dahil sa pagbagsak ni Mitnick sa computer defense system ng mga nasabing malalaking kumpanya, pagkuha ng mahalagang impormasyon at pagkuha ng kopya ng software ay nagdala ito ng total damage na $300 million. Aminado naman siyang ang kanyang ginawa ay against sa privacy. Ngunit ang nasabing damage na yan ay kanyang pinabulaanan at binigyan diin na kung meron siyang ginawang damage ay hindi yan naabot sa ganong kalaking amount ng pera. Dahil hindi naman daw niya ginamit ito upang magkapera at lalong-lalo na para makapaminsala sa iba. Kasabay ng paglaya niya noong 2000, si Kevin Mitnick ay under probation kung saan ang federal government ay naglagay ng restriction sa pag-access niya sa mga computers. At ito ay mapapawalang bisa lang sa pamamagitan ng amendment sa kapangyarihan ng Congress. Makalipas ang ilang buwan, matapos ang kanyang paglaya noong January 2000, ay ipinahanap siya ng federal government at dito ay wala siyang dahilan para magtago o tumakbo dahil gusto nilang hingi ng tulong niya kung paano mai-improve ang government security system. At matapos ang araw na yun ay dito na nag-umpisa at umusbong ang magandang karir ni Kevin. Si Kevin ay naging security awareness speaker na sa iba't ibang institusyon at iba't ibang bansa kung paano nagtatrabaho at labanan ng mga black hacker. Si Kevin ay naging white or ethical hacker. Hinahire siya ng iba't ibang company upang hacking niya ang security system nila at kung paano ito mai-improve at mabibigyan ng solusyon. Siya rin ay naging author ng mga librong about hacking at isa nga sa librong isinulat niya ay naging New York Times bestseller at yan ay tungkol sa kanyang buhay. Ang title niyan ay My Adventures as the World's Most Wanted Hacker. Si Kevin Mitnick ngayon ay isang CEO ng isang security consulting company na KnowBe4 at hindi maipagkakailang siya ang naging dahilan kung bakit mas lalo nag-improve ang security ng lahat ng software ngayon. Hindi man naging maganda ang takbo ng buhay niya sa kanyang kabataan, ang importante ay bandang huli, ang lahat ng kanyang nalalaman ay kanyang ibinahagi upang bigyan ng kaalaman ng mga tao at gamitin sa maayos at mabuting paraan. Mga Adre, muli salamat sa panonood at sana'y nagustuhan nyo at nabigyan ko na naman kayo ng isang nakakamanghang kwento na pwedeng kapulutan ng aral. Bago mo tapusin ang panonood ay huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button para marami pa tayong mabigyan ng kaalaman. Thank you and spread love.